Nakapunta ka na ba ng lamay o burol? Siguro oo. Kaibigan, kamag-anak, kakilala, kabaryo, kakalye o kalugar. For sure, sigurado ako sa mga nakakapakinig nito, nakapunta ka na sa isa. At kung bakit tungkol dyan ang intro ko, ay dahil syempre, tungkol po dyan ang kwento natin ngayon. Tawagin mo na lamang po akong Lily. At ang makakasama ko sa kwento na ito ay ang pinsan kong si Lawrence, pati ang pinsan kong si Ana. Naganap po ito 2002 sa isang liblib na lugar ng Cavite. Sa may bandang silang, malapit na po sa may Tagaytay. Hindi naman po talaga kami taga Cavite. Tubong Las Piñas po kami. Buong angkan ko po. At kahit nga po na pangasawa ko, taga Las Piñas din. At kung bakit naman kami napunta ng Cavite, ay dahil inutusan kami ng lola namin na magpunta sa isang lamay ng dati niyang kaibigan. Nakatanggap kasi ng isang balita si lola mula sa isang kaibigan niya na matanda na rin. Di umano, namatay na nga raw ang isa niyang kaibigan. Tawagin na lang po natin na Lola Esmeralda ang pangalan ng kaibigan ni Lola. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ni Lola. Labas naman siya rito. Anyway, matanda na po kasi ang lola namin noon. At kahit gustuhin niya man magpunta, hindi niya po magawa kasi hindi niya na rin kayang bumiyahe pa. Mahihiluy na kasi ang lola. Pagod din na rin. Kaya ang utos niya, kami na lang daw ang magpunta sa lamay ng kaibigan niyang si Esmeralda para magbigay ng abuloy at pakikiramay. At dahil mabubuti kaming mga apo, sumunod kami sa lola namin. Itinuro naman po sa amin ng kakilala ni lola kung saan nga inilamay itong kaibigan niya, si Lola Esmeralda. Sa bandang silang nga, pero hindi parteng normal na silang, kundi liblib na silang. Buti noon, wala akong pasok. Holiday ata noon. By the way, college student pa lang po ako nito Tapos ganun din yung isa ko pang pinsan ni si Ana. Tapos si Kuya Lawrence naman po. May kotse na po nito. At dahil holiday nga, wala kaming pasok kinabukasan. 2 days nga ata kung tama ang pagkakaalala kung wala kaming pasok noon. Tuesday night po yun. Kaya walang problema. Kasi makakapagpahinga naman kami kinabukasan at susunod na araw Tsaka sasaglit lang naman kami doon. Hindi naman daw namin kailangan magtagal. Ang importante, padalaw daw namin ang kaibigan ni Lola. So heto na nga. Mula Las Piñas, umakyat po kami ng Cavite. Bacoor, Dasma, at sa wakas, Silang. Inabot din ata kami ng 2 oras kasi hinanap pa namin ng lugar. Liblib masyado ang baryo na iyon at noong mga panahon na yon, hindi pa masyadong puro semento ang mga kalsada. Pero maya-maya, doon sa loob ng baryo, nakakita kami ng isang burol, isang lamay. Huminto naman kami rito. Bumaba kami at sa pagbaba namin ipinagtinginan kami ng mga tao. Kakaiba ang mga tingin nila. Kami naman, wala naman kaming pake. Basta, makapunta kami at makauwi ayos sa amin. Pagpasok namin sa loob tahimik ang mga tao. Wala nagsasalita. Wala rin kumausap sa amin para magtanong. Umupo lang kami sa mga upuan doon at patuloy na nanahimik. Hanggang sa maya-maya, nagulat na lang kami nang biglang may sumigaw. "Nandiyan na naman ang mga aswang!" Pagkasigaw noon, biglang nagkagulo sa labas at bigla kaming nakadinig ng mga sigawan. Pagtingin namin sa labas, may mga asong malalaki. Ang lalaki, hindi ordinaryo. Tapos imbis na itim na balat o balahibo ang nakapalibot sa kanilang katawan, mga sariwang laman, mga nagnanana, ang baho pa. 4 ang bilang nila at pinagtulungan sila ng mga tao. Aswang laban sa tao ang nangyari. Kami magpipinsan takot na takot, hindi namin alam ang gagawin. Hanggang sa maya-maya,
Maraming nakagat ang mga aswang ng mga tao, nakalmot, nasipaan at sugatan. Pero may dumating na isang lalaki, matipuno, matanda na, at siya ang humarap sa mga aswang. Kahit mag-isa lang siya ay nakaya niya ang apat. Gamit ang kanyang sibat at tungkod, nagawa niyang makipaglaban at hindi nagtagal, napuruhan niya ang mga aswang. Nataga niya, natamaan niya pero hindi niya napatay. Napatakbo niya ang aswang. Mabilis, karipas ang takbo. Hanggang sa maya-maya, ginamot niya ang mga nasugatan at kahit papaano, natigil na rin ang kaguluhan. Maya-maya may lumapit sa amin. "Kakilala niyo ba si Don Ejercito?" "Sino Don Ejercito?" "Yung nakaburol." "Ha?" Agad kaming lumapit at nakita namin na isang matandang lalaki ang nandoon. Hindi si Lola Esmeralda. Naku po, mukhang mali po yatang lamay ang napuntahan namin." "Nako, buti na lamang, ligtas kayo." Dito po namin nalaman na yung maling lamay na napuntahan namin ay lamay ng isang sikat na albularyo sa may silang Cavite. At yung mga aswang daw na sumugod ay mga dating nakalaban niya. Gusto raw kunin ang bangkay ng matanda ng albularyo para kainin, para makuha ang lakas, para magkaroon ng itim na kapangyarihan. Ganun pa man, sinabi namin sa kanila ang tunay na pakay namin, ang tunay na pupuntahan. Ang lamay nga ni Lola Esmeralda. Nang sabi nila, doon pa raw yun sa kabilang baryo. Kakilala din daw nila ito. Hinatid pa nga nila kami papunta doon para hindi raw kami maabutan ng mga aswang. Nagpasalamat naman kami sa kanila. Humingi na rin ng pasensya pero ang sabi nila, sila daw ang dapat humingi ng pasensya dahil muntik nang malagay sa alanganin ang buhay namin. Sa pagdating namin sa tamang lamay, ibinigay na namin ang pakikiramay namin at ang abuloy na nagmula sa lola namin. At sa pagkakataon na iyon nagpaabot na kami ng umaga. Nakakatakot bumiyahe ng gabi. Baka kasi mamaya, maabutan kami ng aswang. Yung mga asong kay lalaki na anumang sandali, parang papatay o kakagat ng tao. Kinaumagahan ay nakauwi na rin kami. Sinabi namin kay lola namin ang nangyari doon sa maling lamay na napuntahan namin. At natawa na lamang daw siya dahil si Don Ejercito raw, kakilala rin daw niya ito. Alam niyo ba? Si Don Ejercito ay nanligaw daw dati sa lola ko. Tapos si Don Ejercito raw ay ex din ni Lola Esmeralda. Hindi raw sinagot ni Lola si Don Ejercito dati kasi nga lapitin daw ng mga aswang, ng mga multo, ng mga demonyo. Kaya binastid niya raw ito. Samantalang si Lola Esmeralda naman daw, kung bakit hindi nakatuluyan si Don Ejercito ay sa parehong dahilan. May insidente raw kasi noon. Magjowa daw si Don Ejercito pati si Lola Esmeralda. Tapos kasama daw nila noon si Lola, pati yung boyfriend niya na lolo namin. Kumbaga double date daw sila. E di nag-date daw sila. Kung tama daw siya ng pagkakaalala, sa may Dasmariñas, Cavite raw yun. Umattend daw sila noon ng isang piyesta. Tapos, hetong si Don Ejercito raw, bigla na lang daw nakipag-away. At hetong kinaaway niya, napag-alaman niyang isa raw aswang. Suntukan daw suntukan, ganito ganyan. Tapos ayun, nag-transform daw yung aswang. Tapos nakipaglaban si Don Ejercito. Si Lola Esmeralda daw, nasugatan noon. Nakalmot. Although natalo naman daw ni Don Ejercito itong aswang, si Lola Esmeralda daw ay natakot na trauma. Sinabi niya raw kay Don Ejercito na hindi niya raw kakayanin ang buhay na ganoon, yung malapit sa kababalaghan. Kaya pinapili niya si Don Ejercito, ang pag-aalbularyo daw niya, o si Lola Esmeralda. At ang pinili daw ni Don Ejercito
ang paglaban sa mga kakaibang nilalang. And the history goes on. Dito na lang po ang kwento, Sir Paul. Kaya kayo, wag na wag kayong mamamali ng mapupuntahang lamay. Baka mamaya, magaya ko'y sa amin, makakita ng aswang.